Okay, so ito yung next problem natin, yung number 2. For the beam and loads shown in the figure below, determine the maximum values of RA, yung reaction dito, VC, shear dito, MC, moment dito, and the absolute maximum moment. Assume no reversal of load. So, yung absolute maximum moment, ano yan, hindi mo i-assume na dito sa point C. Ikaw ang maghahanap na, which tuturo ko naman mamaya. Tapos yung reversal of loads, wag mo muna pansinin niya. Mamaya ko ipapaliwanag yan. Okay? So, shoutout dito kay Kurt Argidas. Ayan yung pogi na dyan. Nilike lahat ng videos ko. Sheesh. Yan daw, pinakamalakas na mag-core. Anong ID sa ML? Drop. So, bale, ito yung problem natin. So, meron tayong beam, may loads. So, ito yung loads na ito. So, papagalawin natin yung ganyan. And ngayon, una natin sasagutan is yung RA. So, kung maalala sa video, madali lang naman ang influence line for reactions. Ayan, so since si RA ang focus natin, ang magiging height ng triangle dito sa influence line for RA, sulat ko na lang, ay magiging 1. Yan. Tapos, kakonect ko lang yan doon sa kabilang support. Magiging 0 sa kabila. Yan. Ito si 1.0. Tapos, ngayon, hanapin natin saan natin pwedeng ilagay ito. Okay? Saan natin pwede ilagay yan para mahanap yung maximum RA. So, ang ginagawa ko dyan is pili lang tayo ng isa dito sa pointed loads. Siguro simulan natin sa 10. Ilalagay natin sa tuktok dito sa pinakamataas sa point, yung 1.0. Okay, so if nandyan siya, dito si 10, si 12 nandito sa guhit na to, tapos si 15 may maliit dito. Nandito si 15. Okay? Magta-trial and error tayo dito. So, ang RA natin is equal, hanapin pala muna natin si M, yung slope nito. So, ang M natin ay 1 all over, ano yung base ito? Which is 30. Ayan yung M. Okay? So, ang RA natin is 10 kN. Andito, assumption lang natin nandyan si 10. So, 10 times yung Y nito, 1 lang naman yan, plus yung 12. Tapos, ano yung Y nito? Hindi natin alam. Gamitin lang natin si Y is equal to MX. So, 12 times yung Y. Ano yung Y niya? Ito, MX. So, lagyan natin si 1 over 30. Times yung X. Ano yung X? Yung distance mula dito sa 0 papunta dito sa 12. Which is, makikita naman natin, 20 meters yan. So, times 20. Pwede ka mag-ratio and proportion, pero mas prefer ko to, mas mabilis kasi. Tapos, plus, yung 15 kN times mx lang ulit, imbis na y. So, m natin is 1 over 30 times yung x. Ano yung x? Yung distance dito, papunta doon. So, ilan yan? Ito yon, yung maliit na distance dito. Mula dito sa dulo. So, yan ay magiging 20 minus 15 lang, meron kang 5 dito. So, 5 to. Okay, so times 5. Manap natin si RA na 20.5. Pwede mo rin gamitan ng MX to, yung 10. Basically, ang mangyayari lang dyan is 10 times yung M natin, 1 over 30. Tapos ano yung X? Yung X natin is mula dito papunta doon sa dulo, which is 30. So magka-cancel out lang yan, kaya equal lang yan dito sa 1. Okay, tsaka nakalagay naman dito ang Y is 1. So yun na lang, shortcut na. So 20.5 kN. Yan na ba yung sagot? Hindi pa. Pwede, kasi kailangan natin mag-trial. What if yung 12 kN ang ilagay natin dito sa pinakamataas sa point? What if lang naman, di ba? Baka mas mataas kasi yan. Hindi natin sure. So,
kapag nandyan, RA is equal sa ito, yung 12 ita-times natin sa 1 plus yung 15, ano yung distance niya dito sa dulo? So kung makita mo naman, may 15 ka dito, ano kaya yung distance dito? So ang nakikita ko sa kanya is 30 overall length. So meaning to say, ito yung natitira, ano yung length nan? 30, ito lang, 10 plus 20, 30 minus 15, makukuha mo dito is 15. So yun yung x nya. So lagay ko muna si m times yung x ng 15 kN is 15 meters. Okay, galing dito sa dulo papunta dito, ayan, ganyan siguro. Mula dito papunta dito is 15 yan, base dito, ayan o. Kasi kabuuan nan is 30. So Ralph, anong gagawin natin kay 10 kN? Kakalimutan na natin yan since hindi naman yan naapektuhan yung beam natin. Andiyan na sa labas, wala na tayong pake dyan. So equate natin to, ang lalabas ay $19.5 kilonewtons. So sa tingin mo, since ang pinapahanap natin is maximum RA, alin dyan ang sagot? Ito, yung mas mataas. RA is equal to 20.5. Nag-trial and error lang tayo para ma-verify na ito talaga yung pinakamataas. So, sabi mo Ralph, isa-isahin natin yung mga loads. Sige, try natin. Lagay natin yung 15 dito sa dulo. Ano mangyayari dyan? 15 times 1 lang yan. Tapos wala na yung iba. So, magiging 15 kN. So, hindi ko na sinulat pa kasi mababa siya compared dito sa dalawa. Yan yung sagot for RA. Okay? Next tayo, punta tayo kay VC. So, sana tanda pa paano mag-influence line para sa shear. Ganito lang naman yan. Kukonect tayo lang natin dito. Yung hati is nandito sa point C. Katapat niya. Okay. So, ito ay influence line for VC. So, ano yung value nito sa ilalim? Which is negative A over L lang naman. So, negative 10 all over yung overall length nito from support to support ay 30. So, negative 1/3. Sa taas naman is B over L, which is 20 over 30 lang. Ito 20, B, tapos yung L natin is yung overall. So, 2/3. 2/3. Yan. So, sa tingin mo, mas okay ba na ilagay natin yung loads dito na lang sa positive? Kasi maglagay pa tayo ng meron sa negative, mag-cancel out sila. Hindi naman totally cancel out, pero yung, kumbaga may positive value ka dito, may negative value pa, liliit yung shear. No, kaya so, most likely than not, ang gawin na lang natin, ilalagay natin yung loads dito sa may pinakamataas sa point na lahat positive. Huwag na natin muna pansinin itong negative kasi bababa yung shear. Kasi pinag-a-add natin, katulad yung kanina, ito, na-add natin. Paano pag nag-add tayo ng negative? Liliit si shear. So, dito na natin ilagay. Okay? So, kapag andyan naman, si 10 kilo, sige, lagay natin si 10 kN dito sa pinakamataas yung 2/3. So, yan ay VC is equal sa 10 times yung height, 2/3 daw. Sige. Tapos, wala tayong M. Computin pala natin si M. So, ang M natin is equal sa rise over run. So, ang rise nito is 2/3. Type ko na sa calcu. 2/3 all over yung run is 20. Ito lang kasi yan, di ba? 20 lang. So, 1 over 30 pa rin pala ang M natin. Okay? So, meron tayong 10 dito. Tapos si 12 is nandito. Ano yung distance niya papunta dito? So, meron tayong 10 meters dito. Sabi dito, ayan o, 10 pupunta dito. So, 10 to. Paano yung dito sa dulo? Ilan yan? Yan ay, ito meron tayong reference dito, 20 minus 10. So, magkakaroon tayo ng 10. So, 10 meters yung, ay 10 yung x dito para sa
12 kN pag gagamit tayo ng y is equal to mx. So 12 times m 1/30 times x na 10 meters. Si 15, isasama ba natin? Hindi na, kasi masyado nang malayo. Tira mo, 10 tsaka 15, andito na siya, lagpas na. Hindi siya naapektuhan hindi niya inaapektuhan yung beam natin, yung influence line. So, okay na yan. Wala na si 15, okay? Ulitin ko, sobrang layo na kasi masyado ni 15 kN, kaya hindi na natin siya i-include. As you can see naman, pag pinag-add natin ito, 10 plus 15, 25 yan. Ito, 10 plus 10 lang, 20 lang. So, lagpas na si 15. Ulit-ulit naman, Ralph. Sige, type na nga natin to. So, meron tayong 12.6667 kilonewtons. So, ngayon, try natin what if si 12 kilonewton yung ilagay natin dito sa pinakamataas. Okay? Wala ba akong eraser? Oh! Yan. So, try natin. Si 12 yung nasa pinakamataas na point. Dito sa 2/3. So, VC is equal sa 12 times 2/3. Wala pa lang parenthesis to. Plus yung 15. Ay, hindi. Yung 10 pala muna. So, ano yung height ni 10? As you can see naman, 10 meters. Andito siya. 0 siya. Diba? Wala na yung height. Saktong 10 kasi oh. Kaya, hindi na natin isasama sa equation si 10. Or pwede rin naman, pero 0 na yung height niya. So, anything multiplied by 0 is 0. So, hindi ko na siya isasama. Plus 15, ang m niya is 1/30. Tapos, ano yung x ni 15? Hindi, it's 15, diba? Yan. So, andito. So, meron tayong 15. Tapos, ano to? Yan ay 20 minus 15. Makukuha natin to, which is 5 lang. 5 yung x ni 15. Yung distance mula dito sa dulo papunta dito, 5 meters. So, multiply natin sa 5. Mahanap natin ang BC is equal sa 10.5. Ay? Okay, 10.5. Wait lang. Wait. Sure ba? Parang hindi ganyan yung pagkakatanda ko eh. Ulitin ko lang. 12 times 2/3 plus 15. Oo nga. Tama pala. Type ko na nga lang ulit. So, 10.5 lang. Tapos, what if ilagay natin si 15 dito sa pinakantaas? Well, magiging, ano lang yan, 15 times 2/3. 10 lang, mababa na masyado. So, ito ang pipiliin natin, yung pinakamataas. Okay? So, hindi mo pwedeng, nilagay ko na dito si 10, yan na yung sagot. Hindi pwedeng ganun. Kasi, may mga instances na mas mataas pala yung value kapag itong ilalagay mo sa pinakamataas or ito. Ano natin yan, ita-trial and error natin, okay? So, next tayo kay moment at C. Babain ko lang ito. Hindi yan shear and moment ha. Baka isip mo shear moment. No. Hindi po. Kamukha lang si shear and moment. May nagbabarilan no. Rinig kaya dito yon? Hindi ko alam if rinig eh. Malalaman mamaya. Yan. So, dito naman, ang formula para sa moment natin, sige sulat ko, IL4MC. Influence line for moment at C. So, yan ay AB over L lang naman. So, 10, yung A natin, times 20, yung B, all over yung L natin na
10 plus 20. So, meron tayong 20 over 3. Okay? So, pipili tayo kung sa alin ang ilalagay natin sa tuktok dito. Okay? So, ito keep in mind, iba yung M dito sa M dito. Bakit? Kasi iba na yung slope niya. Mas matarik to compare dito. Kita naman, di ba? Ayan, mas matarik to kaysa dito. Pero, siguro for now, ilalagay ko si 10 kN dito. So, ito lang yung slope na gagamitin ko. So, hanapin ko yung slope nan. So, M is equal sa rise over run lang. So, yung rise nito is 20 over 3. All over, yung run niya is 20 meters. Ito, 20. So, ang M natin ay 1/3. Okay? Oh no. Yan. Ayun ako. Yan, sorry. May bumabagsak na cellphone. Anyways, nakuha na natin si M. Computein naman natin yung MC. So, MC is equal sa... So, assume natin si 10 kN yung nasa taas, di ba? So, yan ay magiging 10 times yung Y. Yung height is 20 over 3. Plus, ano pa ba? 12. Tapos, ano yung distance niya mula dito, papunta dito? Sige, lagay ko na siguro dito. Ayan. So, meron kang 10 dito. Tapos dito, is magiging 10 lang din. Kasi 20 minus 10 lang yan. Okay? So, 12 times yung MX natin. Ang M ay 1/3. Hindi mo pwede gamitin yung M dito ha. Iba na kasi yung triangle. So, 1/3 times yung X is 10. Tapos si 15 kilonewtons ay hindi siya affected. Masyado siya malayo. Okay? So, computein natin. 10 times 20 over 3 plus 12 times M. Makukuha natin is 106.6667 kilonewton meter. So, yan ba yung sagot? Hindi pa. Itatry natin kapag dito sa 12. So, as you may see naman, yung 10 is nandito na. So, 0. So, hindi natin papansinin. Tapos, sorry. Asan yung eraser? Burahin ko lang to. Okay. So, andito si 12. Ilalagay natin dito sa tuktok sa 20 over 3. So, ang distance ng 15 is merong 15 dito, 15 kilonewton. Tapos dito sa maliit ay 20 minus 15 lang. So, magiging 5. So, MC is equal sa dito 12 times 20 over 3 plus 15 times yung M times X. Yung X is 5 meters. So, lagyan natin si 5. Makukuha natin ay 105 kilonewton meter. Tapos, what if ilagay natin si 15 dun sa taas? Yan ay 15 times 20 over 3. 100 lang. So, wag na natin sulat yan. Mababa kasi masyado. Oh, kita ba yun dito kanina? Hala, sorry. Para yan. So, pipili natin syempre yung mas mataas. Ito yun. Yan yung sagot for moment at C. Okay. Last but not the least is the absolute maximum moment. Yan na yung medyo magulo. Medyo masakit sa ulo. Pero kasi, papaliwanag ko na lang. Okay? So, ito yung forces natin to consider, di ba? Hahanapin natin yung
ganito yung step by step na hanapin muna si resultant. So, paano nga ba hanapin si resultant? Add lang natin yung values na 10 plus 12 plus 15. Meron tayong 37 kilonewton. Saan? So, mag-ano tayo? Tawag dito. Kung tanda pa sa statics, meron tayong dito ko na isusulat sa taas. Mayroon tayong resultant is equal to components. So, magmo-moment tayo dito sa, siguro dito lang sa 10. Kahit saan naman okay lang. Pero, dito lang sa 10. So, ang resultant is, meron tayong 37 kilonewton somewhere. Hindi natin alam. Haalamin pa natin. So, 37 times yung distance mula papunta dito sa 10. Pag ganon, hindi natin alam. So, 37x is equal to 12 times 10. Mo-moment tayo dito sa 10 kilonewton ha. Plus 15 times 15. So, hanapin natin si x na wala, ships off. Yan. Ito nga ba? Wait nga. Okay, may error pala ako. Hindi dapat 15 to kasi bumomomент nga pala tayo kay 10. Ito ay dapat 25. Ayan. Sorry. Ayan. So, ang makukuha natin ay 13.3784 meters. So, si resultant natin, gawin ko sigurong red, is nandito. Lakihan ko rin lang siguro para alam na resultant talaga. Yan. Yan ay may 37 kilonewtons. Tapos may distance siya na 13.3784 meters. Ngayon, ang gagawin natin is magpa-partner tayo. What I mean by that is ipa-partner natin si resultant sa isa dito sa mga pointed loads na yan. So, ang usually kasi ginagawa ko, pinapartner ko muna siya sa pinakamalapit na point which is si 12 kilonewtons. Okay? So, pag-partnerin natin sila, hanapin mo yung distance between them. Ano yung distance dito? So, alam naman natin na ito, papunta doon is 13, sulat nga, 13.3784 minus 10 meters para mahanap yung distance between them. Okay? So, minus 10, meron tayong 3.3784. Okay? Tapos, ang pinakang, bakit natin to ginagawa, ay hahanapin natin yung gitna nila. Papaliwanag ko mamaya kung bakit. So, tawagin ko na lang tong D siguro. Ewan ko. D is equal to 3.3784. Trip ko lang. Tapos, hatiin natin yan. Magiging D over 2 to. Ito rin D over 2. Okay, so, divide ko lang sa 2. Magiging 1.6892. Ngayon, kaya natin ginawa yan is, sige, lagay ka na lang dito. Andito yung center point na. Ilalagay natin tong point na to, ito. Ilalagay natin sa midspan. Okay? So, drawing muna ako ng influence line. Wait. Ayan. So, gawa tayo ng influence line. Dito. So, ito yung 'di ba? Ito yung gitna. Ay, yung sulat ko na si 37. Andito si 37. Yung resultant. Tapos, yung napaggigitnaan nila, ito yung point na to, is ilalagay natin sa midspan. So, si midspan natin, wala na tayong paki dito sa points ha. Wala na yan. Absolute na maximum na kasi ang hinahanap natin. Ayan. Binura ko lang. So, ang midspan natin is 15 kilonewtons. So, gitna nito. Isang gitna nito. So, meron tayong 15 dito, tsaka 15 dito. Yan yung midspan. Ilalagay natin dito yan, yung loads. Okay?
bear with me. So, saan yung green ball? Sige, ito na nga lang. Chicken din ako. Wow. Ay, nagre-record ka? Oo. Nakopya ko lang yung mga ano natin, loads natin. Kung saan pala dapat. So, ayan. Ngayon, ang gagawin natin, ilagay natin yung na-compute natin kanina dito. So, ito ay may d over 2. D over 2. Tapos dito, ay hindi pala. Mali pala ginawa ko. Sulat ko na lang. Ay, sorry. Burahin ko na lang lahat. Yan. So, ito, may distance tayo dito na 15 meters. Tapos dito naman, so 12 pupunta sa 10 is mayroon tayong 10 meters. Ngayon, ano yung distance mula papunta dito tsaka papunta dito? Okay. Ang ginagawa ko dyan is consider natin si 15. Ito. Nalipan. Ito muna. 15 muna. Okay. Or dito na lang. Wait lang okay. So, di ba nandyan yung loads natin? Ito yung 15 meters yung sa gitna, yung point na to. To. So, ang overall length nitong midspan nito is 15, di ba? So, sulit ko na siguro 15. Tapos hahanapin natin itong maliit na to. Ano ba yung value nan? Dito, ito. So, ang gagawin natin is 15 minus yung alam natin na na values. Meron tayong 10 minus 10 minus d over 2. Okay, sana susundan yun. Ito yun, ito si 15 yung kabuuan, tas may 10, tas may d over 2. Okay, so meron tayong ganyan. Makukuha na natin yung maliit dito, value, which is 15 minus 10 minus d over 2 natin is 1.6892. So 3. Sulit ko lang dito, 3.3108 yung nandito. Okay, so next naman is ito. Paano natin kukunin yan? Ang ginagawa ko, consider natin yung whole span natin. So 30. So 30 minus yung mga alam nating values. So 3.301 310